First trip natin ngayon. So, nandito tayo sa loob ng bus. Pinapainit ko na yung bus and para tingnan din yung conductor. Wala pa tayong conductor. Saka ito yung itsura ng loob ng bus. Cockpit ko. Kaya yun. Ano niya, haba niyan. Medyo maliwanag masyado sa loob. Wala pa yung mga kortina niya, pinakuha pa lang. So ikakabit ko mamaya yung kortina pag dumating. Kabilaan niya wala mga kortina hanggang dun sa harap. Kakabitan ng kortina pag dumating. Ayan naman yung itsura ng bus sa labas. Hindi ko pa alam kung saan ang unang biyahe ko ngayon. Actually, ilang linggo? 3 linggo? 2. Yung totoo nung September 29 pa ako nandito sa kumpanya na to. And then, mahaba lang yung training. Maraming training. So, kaninang umaga ko lang natapos yung buong training. Hapon na ako nakabalik dito sa assign, kung saan terminal ako ma-assign. And then, unang biyahe ko lang ngayon. Hindi ko alam kung saan pa ang biyahe kasi wala pa namang kortina to. Hindi ko pa alam kung saan biyahe. Pero wait lang. So pinainit ko lang yung bus. And then tapos ko painit itong bus. Naglipat na rin ako sa paligid. Headlight, tail light, signal light, gulong. Usually kada dating naman ng bus, naakit naman dun sa may dun sa rampa. Kine-check na nila yung dapat i-check pang ilalim, gulong, belt, kung may tumatagas ba ng langis o wala. Yun, yung mga ganung bagay meron naman na. So nung nahira ko dito, hindi kagad ako na video o na vlog kasi ayoko naman na gumawa ng video tapos hindi naman ako papasa sa all the way sa training. Kung hindi ko matapos yung training, kakaya naman sa video ko, di ba? So kaya tinapos ko muna yung training, nantay ko muna kung papasa o hindi. Although sa final exam, hindi ako mahihiyang sabihin na nag-tikto ako sa final exam kanina. So nag-tikto ako kanina, pero okay naman kasi hindi man ganun kadali yung, although madali yung exam para sa iba, pero sa kagaya ko na mahina sa English, yun medyo umaga nga, medyo nahirapan ako. Pero okay naman, naipasa naman sa pangalawa. So, bawal mag-cellphone habang nagde-drive. So, ngayon, nakatigil yung bus, kaya may kuha akong video. And then, pag simula ng bumiyahe, next video ko is siguro kung saan ako titigil. Kung babiyahe man ng Olongapo, Iba o Santa Cruz. Pagtigil ko ng San Fernando, Olongapo, tapos next Iba and Santa Cruz. Depende sa ibibigay sa akin ngayon. Takits mamaya. So yan, alam ko na kung anong oras kung saan ang biyahe ko. Mag San Fernando ako mamaya. Wala pa kung anong oras ang alis, pero San Fernando daw ako. Mag-sleep na daw ako ng San Fernando, doon na matutulog, and then bukas balik dito. So yan mga ka-anything, ikabit na namin yung kortina. Kabit na namin yung mga kortina yan. Kita nyo may mga kortina na. So time check is 10:38. So baka 11 malamang ang schedule namin ng alis San Fernando. Then kita tayo pag nasa San Fernando na ako. So yan, kararating lang namin ng terminal ng San Fernando. So wala kaming sakay. Sleep lang kami dito, tapos bukas pa ng umaga yung biyahe namin pabalik. Hindi ko pa alam kung Cubao, Pasay o Sampaloc pabalik. Basta manggagaling dito sa San Fernando tapos babalik doon pa Manila. Pumunta lang doon sa harap yung kasama ko, konduktor.
Nagpunta na siya doon kila master para tanungin kung ano ang yun lang, iikot siya. Kung saan kami pwede pumarada kasi puno na doon, puno din sa likod. Pinabalak namin dito lang sa harapan nito. So good morning mga ka-anything, another day, another trip. So nakatapos na makapaligo, timbahan ko, and babalik na tayo sa bus. And this is the bus. Lagay na natin to sa apartment, and then maghanap muna tayo ng kape. So ayan na daw yung aking kape and breakfast. So paparada na daw kami. So lumapit na yung guide. So ikot muna basement sa taas. Kaya pag-uniform na, magsapatos na tayo. Ako pala, kasama ko nagpunta na siya, nag-asikaso na, nagpunta na siya sa banyo para maligo, maglamos o ano man. Papunta na siya doon. Kailangan ko talaga na kailangan ng mga panlinis kasi at least walis, siguro unti-unti lang yun, medyo mabuhangin buhangin yung flooring ng bus. Huwag pag sa bahay nga, diba, ayaw natin na mabuhangin yung side natin. Kaya bukas sa aircon. Nakasama ko na nakauto kaya higit-pihit lang. And then ano natin pinto. Ito lang, saan ka ba hampas? Yung pinto, pwede nang pindot-pindotin para sumara at bumukas. Pinit na pala yung aking mabait na lalagyan ng tinyela. Pero okay din yan, at least sinisingaw yung nasingaw yung noise. Coffee and then some egg. So ayan mga ka-anything, nakapila na tayo. Waiting na lang kung saan tayo pupunta kasi sarado pa yung signboard ko, wala pa nakalagay kung saan. Pero ang balita ko kagabi is magkukubaw kami ngayon. Kita-kits! So ayan, Cubao Terminal na kami. So babalik na kami ng Sampaloc. Nag-ihilang ako. So babalik na ako sa bus. Ayan, nakabalik na kami ng Cubao. Tayo na lang yung konduktor at yung ibang pasaherong umihi, and then lilipad na kami papuntang Sampaloc.
Kabalik na kami ng Sampaloc Terminal. So, wala pang susunod na biyahe. So magre-report muna sa dispatch na nakarating na. Yan, Papa Diesel. Yan. We are back in Sampaloc Terminal. Home base. Back to home base. See you guys on the next trip.